History of Modeling and Simulation. So, yung modeling and simulation po, nag-start po siya around 1940, which is also considered po yung beginning of computer science. And during this time, yung mga scientists po, gumagamit sila ng mga mathematical models yung mga computer para po mag-simulate ng mga real-world problems. And isa po sa mga nagamit po dito ng mga computer is yung ENIAC po, which was the first electronic programmable computer na nakakapag-solve po ng mga complex numerical calculation faster than humans. And during World War II naman, yung modeling and simulation naging importante siya kasi yung mga researchers ginagamit po ito para sa mga military studies tsaka po mga scientific research. And isa na po sa example dito yung Manhattan Project, where yung mga scientists po nagsisimulate sila para ma-study po yung nuclear reaction na na nakakatulong po para po sa development ng atomic bomb nila. Yan po. And yung may mga researchers din po katulad ni John von Neumann na gumagamit ng mga simulation models para po ma-represent yung nuclear explosion processes. In the mid-1950s, Kate Douglas Taucher, siya po yung nag-introduce ng three-phase method, which is mas naging magamit siya na method in discrete simulation. And yung method na to, nakatulong talaga sa pag-simulate ng mga real-life system, katulad ng mga factory production, tsaka po yung movement ng mga raw materials sa mga manufacturing processes. In the late 1950s naman po, yung computer-aided design or CAD, na-develop na po siya. Yung CAD po, ina-allow niya po yung mga engineer para po mag-convert ng mga manual drawings into digital designs gamit lang po yung computer. So with CAD, yung mga engineers po, mas madali na po nila mabivisualize and makakapag-create ng mga 2D and 3D forms. Which is dahil nga doon, mas napabilis na po yung pag-design tsaka po mas naging accurate. In 1967 naman po, dito po naganap yung first Winter Simulation Conference. And yung conference po na ito, inaalaw niya po yung mga researchers, engineer, and professional from different industries po para po mag-share ng mga ideas, mga studies, and mag-share po ng mga new developments po na related po sa simulation. And from 1980 to 1995, yung computers po, mas naging affordable po siya and accessible sa mga maraming tao and sa mga companies. And dahil nga po dito, yung modeling and simulation po, mas nag-grow pa po sila na mas mabilis. And yung many industries po, gumagamit na po sila ng simulation para po mag-solve ng problems, improve system, and makapag-create po ng mga visual animation para po mas madaling maintindihan. Lastly, from 1996 up to the present, many technological innovations such as internet, virtual reality, and advanced computer system na nakatulong para po mag-expand pa po yung paggamit ng modeling and simulation. And kahit ngayon, ginagamit na po yun sa iba't ibang field katulad po ng engineering, business, healthcare, transportation, and game development to test system and ma-predict yung mga outcome and mag-improve pa po yung mga decision making. Yun lang po. Thank you.